Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo. Kung si Pangulong Duterte, ang kanyang kryptonite o yung kanyang weakness, ibig sabihin somehow yung lumalambot ang kanyang puso, si Pangulong Duterte, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Mahal na mahal po kasi ni Pangulong Duterte si BP Sara Duterte. At kita nyo naman sa ilang speech niya. Yan, nag-uusap sila, kikwentuhan sila. Pero pag bumanat na daw si BP Sara Duterte, doon lang. Lahat ng tapang ni Pangulong Duterte, si BP Sara Duterte lang ang nakakahinay dyan. Ako naman, ang tingin ko, sa sobrang tapang ni BP Sara Duterte, matapang na tao yan, hindi rin yung plastic. Yan ay talagang may paninindigan. At alam yan ng mga taga Davao, mas stricto nga daw yan kesa kay Pangulong Duterte. Pero kung meron mang, hindi naman kahinaan, pero kung meron mang kalambutan ng puso si BP Sara Duterte, walang iba kung hindi si Baste yan. Yung kanilang bunso. Ako, naniniwala ko, doon sa pagbitaw ni Baste ng banat o pagpuna niya kay Senator Bongo, isa sa mga nag-trigger kay BP Sara Duterte na naisip niya, mukhang napuno na itong kapatid ko. Mukhang ano na siya, mukhang talagang lalaban na, talagang ayaw niya yung nangyayari sa Davao. To the point, yung closest ally ng kanyang ama ay pinitik niya na. Ibig sabihin, kitang-kita ni BP Sara Duterte na napuno na si Baste. And I think because of that, na-trigger si BP Sara Duterte. Alam nyo, sa mga nakaraang araw, isa yan sa mga usap-usapin among vloggers, particular sa amin. Sabi nga namin lagi pag nag-uusap kami, ano ba ang ending na maisog? Ano ba kasi we are all frustrated and yet we know we are powerless. Mahirap kumalaban sa gobyerno. Mahirap kumalaban sa maling mga tao na nasa loob ng gobyerno. Ibig sabihin po talaga nga namang para ho tayo lahat na sumisigaw ng wala. Kasi nga po, ang hirap kalaban ng gobyernong ito. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. 'Di ba? Kasi ang gobyernong ito, yung pagsigaw mo na nga lang, gagawang pa ho nila ng kung ano-anong pagpigil. 'Di ba? Kung hindi ka dedemanda, ikaw naman ay pipigilan na mag-rally, lahat 'to gagawin nila. Kung hindi man ikaw pigilan mag-rally, yung iba namang mga opisyal ay sinususpende. Talagang tinatakot nila na huwag kang papalag. Yun ang kanilang tema. Kaya nga, mag-iisip kami minsan, kaming mga nag-uusap-usap kami ng mga ilang vloggers, parang ang dating po parang hirap talaga. Kailangan talagang may tatayong nasa loob ng gobyerno na merong mandate, ika nga. O nasa kanya yung baton. At walang kaming ibang naiisip kung hindi si BP Sara Duterte. Siya ho talaga ang may mandato. Kita nyo naman yan sa mga survey, ay siya po ay sobrang taas. Trust rating sobrang taas. Higit pa sa Pangulo. Ibig sabihin po nun, kahit anong paninira nila, nananahimik lamang si BP Sara Duterte kahit they are hiring bloggers to discredit BP Sara Duterte. Gumagasto sila ng limpak-limpak na salapi ng taong bayan para siraan si BP Sara Duterte. Tahimik lang ho yung ali. Kita nyo naman, araw-araw bumibira mga bangag vloggers sa pangunguna ni ni Tae. Kitang-kita nyo naman ang kawalang niyaang yun. And yet, hindi ho umiimik si Vice President Sara Duterte. Pero, this time, I think it will start. Kasi ho, nakita niya na.
ginagago na ang bayan niyang Davao. Pero hindi lang ibig sabihin nun dahil sa nagagalit siya, inaano ang Davao. Paano naman ang buong Pilipinas? Hindi ho yun. Sa tingin ko, napuno lang siya kasi sobrang pinagtitripan, pinagpa-power trip na ho ng gobyernong ito yung kanyang lugar. Ibig sabihin no, tinatarget na ho siya. Nagsasaper na ho yung kanyang lugar dahil gusto lang i-discredit ang kanilang pamilya. Alam naman po natin ang balak ho nitong Prime Minister natin. Yung Prime Minister natin na hindi manalo-nalo sa eleksyon sa pagka-nasyonal, kaya gumagawa ng hakbang para siraan ang mga Duterte at talagang nadadamay na po ang buong Davao. Kaya ho, this time, nung nagsalita na si Baste, si Mayor Baste, na napupuno na siya dahil yung mga kaalyado ay hindi nagsasalita. Malamang nakita ho yun ng kanyang big sister, o kanyang ate, na parang, uy, napuno ng aming bunso. Mali na ho itong nangyayari. Alam nyo, ang mga Duterte, kung maaalala ninyo, baka kasi akala ninyo sensitive ang mga Duterte, ba't pumapalag si Baste? Hindi. Tandaan ninyo, from 2016 to 22, araw-araw binabanata ng mga pinklawan itong si Pangulong Duterte. Nakarinig ka ho ba ng depensa sa kanyang mga anak? Wala. They are used to it. And they know it's part of being a public official na banatan ka. Kaya lang, iba na ho pag dumating doon sa tinatamaan na ang mga kababayan nila. Naaabuso na. Alam nyo pagka nakausap nyo po si Mayor Baste, if there is one thing na makikita mo sa kanya, sobrang mahal na mahal niya yung kanyang lugar. Which is normal because he is a mayor of that city. Diba? Mahal na mahal niya ho ito. At sa sobrang pagmamahal niya, talagang yan lang lagi niyang bukang bibig. At kaya nga ho, nagsasalita siya, diba, sinabi niya, bilang Davaoenyo, nagsasalita siya at pinitik niya yung mga dapat pitikin na dapat magtanggol na ho sa Davao City. Alam nyo, hindi ho ito laban ng Duterte at ng Marcos. Kasi yung iba dyan, ipinapackage na ganun eh. Laban to ng Duterte at Marcos, hindi ho. Paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte na wala siyang planong pabagsakin etong si Marcos. Hindi niya kaaway si Marcos. Dinawin ho natin yun. Hindi ho natin kaaway si Marcos. Kasi ang problema sa atin, yung iba ginagawang laban ng Marcos at Duterte. Ito hindi ho. Ito ho'y laban sa mga kahirapan, pang-aabuso ng mga public officials. Kaya nagdudulot ng kahirapan, problema sa society natin, yung mga palayong gap between yung mga mayayaman at yung mga mahihirap. Lumalaki na lumalaki ang gap eh. Kasi nga po, habang kumikita ito mga public official natin, naghihirap ang mga bawat Pilipino. Yun ang usapin dito. Ngayon, kung mapitik man si Marcos from time to time, it is because wala siyang ginagawa sa ilang mga pulisiya ng gobyerno o di kaya sa kanyang mga tauhan. Yun ang dahilan nun. But definitely, hindi gusto ni Pangulong Duterte na maalis si Marcos. But, again, maybe sa tamang panahon, pag magtuloy-tuloy ang abusong nangyayari ngayon ng ilang public official at hindi ito sitahin, malamang at sa malamang,
may mangyayari hindi maganda. At ito na nga ho ang sa tingin kong simula. Simula ho ng merong tatayong leader para ho sa pumapalag po sa mga katiwalian sa gobyerno. Alam nyo, itong inaantay ng mga mamamayang Pilipino. Kasi alam naman po natin, pag tanong nyo sa lahat to, itanong nyo ho yan sa karsada. Whether they are for Duterte or for Marcos, hindi ho yun ang question dyan. Itanong nyo ho yan sa karsada. Tanongin nyo, kausapin nyo ang tao. Kamusta ang buhay mo? Umayos ba itong nakaraang 2 taon? Gumanda ba ang buhay mo nitong nakaraang 2 taon? O lalong humirap? Kamusta? Kamusta kayong mga OFW? Mas dumali ba ang buhay ninyo pagbalik niyo sa Pilipinas, pag bumabalik kayo at umaalis kayo sa Pilipinas? Mas dumali ba o humirap? Sa itong nakaraang 2 taon, kayo ho ang magsabi. Hindi ho ito between Marcos and Duterte. Ito ho yung, kamusta ka? Kamusta yung bilihin mo ngayon? Kamusta yung bayarin mo ngayon sa kuryente? Kamusta ngayon yung bayarin mo sa pamasahe? Bayarin mo sa tubig? Kamusta? Hindi ho ito Duterte, Marcos. Yun ho kasing sinasabi nung iba. Ang dahilan at palusot ng mga bayarang vloggers, yung mga bayarang vloggers dyan ni Prime Minister, ang sinasabi nila, yung kahirapan, buong mundo naman nakakaranas niyan. Yung pagmahal ng gasolina, pagmahal ng ganito, ay buong mundo nakakaranas niyan. Alam mo? Yan ang isang kasinungalingan na ipinapakalat nila. Isang fake news yan. Alam niyo kung bakit? Tama naman, lahat po'y nakakaranas ng pagbagbagsak ng ekonomiya o di kaya pagmahal ng gasolina. Pero sa atin, doble-doble. Mas mabilis ang pagbagsak, mas mabilis ang pagbulusok, mas mabilis ang pagtaas ng ating utang kesa sa ibang bansa. Hindi porket yung ibang bansa naghihirap, okay lang sa atin kasi lahat naman tayo naghihirap na. Hindi ho. Sa atin, triple ang paghihirap. Hindi nga lang siguro triple. Sobrang dami ang talagang tindi ng kahirapan sa atin. Compare mo sa iba. Kasi dun sa iba, naghihirap man. Pero yung kanilang productivity, yung kanilang sahod, subasamay sa pagtaas. Naghihirap man, dumadami naman ng trabaho. Ibig sabihin, nako-compensate naman yung hirap ng kanilang sahod o di kaya ng kanilang trabaho o kaya ng kanilang gobyerno. Sa atin, hindi. Humihirap lang talaga. Tapos, yung sahod, hindi pa tumataas. Minsan bumabagsak pa. Hindi lang po yun. Pati trabaho, nauubos pa. Ang dami nang nagsasara. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ang layo ng comparison kung pupunta tayo sa details. Kaya lang, syempre, ang mga bayarang vloggers sa pangungunan ni Tae, kilala niyo yung mga mukhang Tae dyan? Marami dyan. Dito to, napakarami mukhang Tae dyan. Kaya yung kanilang sinasabi ay halatang halata. Halatang halatang puro Tae lang ang lumalabas sa bibig nila. Kasi nga po, alam naman po natin, they are paid to say that. They are paid to protect. Tanggalin mo bayad niyan, pusta ko sa inyo, titigil yan. No? Kaya nga ngayon mga kababayan, etong ginawa ni VP Sara Duterte ay napakaganda. Ito'y simula na magsalita ang ating leader. Alam mo, meron lang akong gustong sabihin. Meron akong gustong sabihin na matagal ko nang gustong sabihin. Pero lagi ko rin sinasabi. Na sinabi ko ito noong 2022. Alam nyo ko ano?
yung I told you so. Diba? Sa totoo lang, sinabi ko naman sa inyo ito. Tapos yung kanilang kaisa-isang plataforma during the campaign. Isa lang naman yung kanilang plataforma. Naalala nyo yun? Yung may pinapasang tayo'y ganyan-ganyan. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Ano ito? Sa TikTok nabibili ho ito. Nagbenta pa. Hindi, ito. Sa TikTok to nabibili. Yung electric pan nila. Yung pagkakaisa nila. Yun ang kaisa-isang plataforma nila. Wala pang 2 taon. Basag na. Diba? Alam mo, gandang timing nito. Para sa SONA. Palakpakan natin ang timing ng ating Pangulo at ating Vice President na si VP Sara Duterte. Dahil po dyan ay talaga nga namang trending yan, sigurado, ngayon. Ay, eto ho ang aking opinion lamang. Sana magkatotoo ang lahat ng nating iniisip na magkakaroon na tayo ng isang leader na tatayo para sa mamamayang Pilipino, para sa mga may hirap, para sa tunay na pagbabago. VP Sara Duterte, kami po ay nag-aantay ng inyong pangunguna. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana ho ay nagustuhan niyo itong ating short vlog. Kita-kita ho ulit tayo sa live. The next performance will start momentarily.